Inaakusahan ko yung unang ginang. Hindi sumasagot. Tila naiinip na si Attorney Glenn Chong at ng iba pa sa kung ano ang isasagot ng unang ginang Lisa Marcos matapos ang sunod-sunod na pagsisiwalat ng di umano'y kabalbalan nito. Kung matatandaan, maliban sa pagdawit ng pangalan ng unang ginang sa talamak na smuggling sa bansa ay inakusahan rin ito sa di umano'y pakikipagsabwatan sa Smart Magic. Kaya naman nanalo at malaki ang lamang ni PBBM Jr. laban kay Leni Robredo. Kung hindi raw guilty itong si Lisa Marcos ay dapat raw ay sinagot na nito ang mga paratang ng abogado. Tila tikom naman ang bibig ng mainstream media at maging ang mga dilawan ay hindi na rin nag-iingay sa social media. Hindi tulad noong si PRRD ang nakaupo. Konting batikos lamang ng makakaliwa ay headline agad sa balita. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo sa usaping ito? Matagal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-file po yun and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, at the moment na may akusasyon ka sa iyo, ang inosenteng tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago, hindi go to flight. That is exactly what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung final po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron nang nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yun na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa nun, sinabi niya it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation ito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo nun sa doctrine ng Korte Suprema na flight is an indication of guilt. The first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang Pasko I-apply natin yung yung doktrina ng flight is an indication of guilt, di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, di sinagot na nila. Nandyan si Chelo Garapel, nandyan sila Franz, yung mga chuchu-chuchu niya. Sumagot kayo kung hindi totoo. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot Makikita niyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos, ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay ninyo ang sarili ninyo mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos hindi sumasagot. Anong nasa isip ninyo? In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O bakit hindi niyo sinasagot? Because ang tingin nila, ignore. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenn Chong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandun yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based doon sa reklamo sa kanya ng US
Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan. Then ngayon, kalabosan naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan niyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yun. Kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan niyo, sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko. Sabi ko sana nung March pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. Pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ng abogado nila, General Reo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So binago ko, nag-subscribe uli ako. So dalawang affidavit yun. Yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni... 13 si Kuting, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuting. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So September 12 na i-file yung affidavit. September 19 pinailan si Bautista. So 7 days. You see, 7 is a number associated with God. So sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng 7 to reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yon September 12. Kinasuhan si Bautista September 19. So 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body dyan sa COMELEC, sabi nga niya 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan kayo yung sindikatong nagsasabuatan para dayain yung sambayanang Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC maliban na lang siguro sa janitor kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong direktor, kakonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang tinino man dyan. Above the low rank and file, ang mga directors and above, may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag nadiin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic kasi pareho yan kumbaga si Andres Bautista yung isang kamay, si 4 key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang ang magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, may na nagbigay sa kabilang kamay. So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kaliwa, yung 4 na opisyal ng key officers ng Smartmatic. Hindi lang opisyal, key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga faking accounts. Bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun?